pa. Kasi as of now, patuloy pa naman ang paglilitis at pinag-aaralan pa nga kung paano patuloy na titignan yung kung katanggap-tanggap pa itong ebidensya nga na AMLAC report. So, siguro maaga pa para sabihin na magbibigay ng memorandum or hihingi or papahingiin ng court. Usually, yung paghingi kasi ng memorandum, ito yung desisyon ng impeachment court dahil yung mga senator judges ay gustong malinawan. Gusto nilang malinawan sila. So, sa amin, hindi naman namin ito hihilingin because it's more of for us to see kung paano ito mapapatunayan nga inside the court na hindi na kinakailangan magbigay ng memorandum. Attorney Hines, kahapon po ay tumayo si Senator Drilon at he pointed out na ilan dun sa mga account numbers na nakasaad sa AMLAC report ay yung mga account numbers na kinumpirma ng PS Bank President na si Pascual Garcia as existent, gayong hindi naman naibunyag nga ang nilalaman na ito. Do you consider this parang victory, a small victory for the prosecution dahil yun yung sinasabi nyo dati pa eh? Kung ang tanong po ay small victory, hindi lang po small victory. This is a reaffirmation of what the prosecution was about to prove po during the time of PS Bank. In fact, makikita nyo po ron yung mga ilang PS Bank account numbers na kinumpirma ni PS Bank President Garcia ay nandoon po sa AMLAC at AMLAC report at nandoon ang mga balanse kung magkano. Yung 700,000 ang opening balance ng isang account. Kung makikita po ninyo yung AMLAC report, nandoon po siya kung kailan binuksan at kung kailan winidraw. At yung isang December 31 na isang taon, ay siguradong may balance yun. Last question ko kay Attorney Karen. Attorney Karen, merong pending issue itong dollar accounts. May TRO in-issue yung Supreme Court. Anong tingin yung epekto nitong kaganapan na ito dun sa pending case before the court? Palagay namin walang effect. Just because yung PS Bank TRO na yan ay kinuha nga ng PS Bank, hindi ni Chief Justice Corona. So, ang pagkuha kasi dito ng PS Bank is with respect to their obligation as a bank, kung paano nila gagawin yung tungkulin nila to keep foreign currency deposits confidential and kasi hindi rin malinaw sa kanila na an impeachment is really an exception under our law. So, hindi naman pwede galawin yan namin because hindi namin pwede bawiin yan sa korte. Sila yung nakakuha nito. Siguro kung mag-decide sila na bawiin na or pa sa walang visa itong TRO, then they can do so. Pero with respect to this, ay wala namang kinalaman yung AMLAC documents doon. But kung ang question niyo would be, how can we discuss this intelligently kung meron pang existing TRO, hindi naman yan issue because ang ang magiging issue dito is paano ba sasagutin ni Chief Justice Corona yung mga issues nga kung merong kinalaman sa dollar deposits. Palagi namin yung pag-upo niya dito bilang testigo is enough really to address all these outstanding issues na hindi naman kinakailangan ng ayusin pa yung TRO. Kailan po ba siya pupunta dito para tumistigo? Magandang katanungan. Alam mo, kung alam din namin, it would be more advantageous for us because masasabi namin sa kanya na, Chief, malapit na kayo umupo or bukas na kayo upo. But the problem is, hindi rin namin talaga ma-foresee based on the trial kasi hindi namin alam gaano po katagal yung magiging cross-examination, pati yung pagtanong ng Senator Judges. Akala namin, si Ombudsman po ay isang araw lamang. So, yun yung mga bagay po na hindi namin masabi tuloy kung kailan uupo si Chief Justice. So, excited pa naman kami. We continue to wait. Thank you very much, Attorney Karen Jimeno, for your time. Maraming salamat. Attorney Hines, kayo po ay in action na. Napanood na ng ating mga kababayan. At itong pagdating ni Chief Justice Corona, mapapanood pa po ba kayo in action doing cross-examination sa kanilang mga testigo o yun na yung inyong role sa prosecution team? Abangan na rin lang po natin. Okay. Mga medyo misteryoso ngayon ang pareho kong panig, Mark. Attorney Hines, ano pa ang maaasahan namin mula sa prosecution? Of course, you've rested your case, puro cross-examination. Can you give us an idea kung ano na yung activity ngayon na isinasagawa ng prosecution? Mas relaxed na ba o pinaghahandaan nyo na itong pag-upo ni Chief Justice Corona? Totoo po yun. At matagal na kami naghahanda sa pag-upo ni Chief Justice at may kanya-kanya na po kaming mga assignments sa mga iba't ibang aspeto nung kanyang pwedeng i-testify. And basically, itong kay Ombudsman Morales ay lalong naging maigting ang aming paghahanda sa napipintong pag-upo ng ating Chief Justice. Kaya kung hindi ho matatapos hanggang bukas, hindi siya uupo, siguradong wala na naman kaming weekend, itong Sabado at Linggo para preparasyon po next week.
nung una, bago tayo nag-break, Attorney Hines, mukhang hindi pa gaanong nabilib ang taong bayan. Pero nung bumalik tayo at na-cross-examine nyo yung clerk of court at na-cross-examine naman yung sheriff, mukhang napabilib sa paghahanda ninyo. Mukhang you have redeemed yourselves. Oo, ano po bang ginawa nyong cambio during the break para talagang you came out strong after the break? Naghanda po kami at talagang pinag-aralan ho namin ang Basa Guidote na kaso. Kung makikita nga po natin, mukhang ang naging handa yung prosecution at ang depensa ay parang nangapanga ho sila, to use that light term. Dahil talagang pinag-aralan ho namin lahat ng mga kaso. Yung tinatawag na probate court, kung saan i-final ni Ginang Corona yung i-allow na i-probate yung will, yung mga SE, Securities and Exchange Commission cases, libel cases, estafa cases, lahat po ng mga yon. Halos wala po kaming ginugol. Lahat po ng mga araw na tayo ay nakabakasyon ay nakagugol ho doon sa pag-aaral, pag-aanda. Ayan, galing. Attorney Hines, dito po sa nakatakdang pagtestigo ng punong maestrado, marami po nagsasabi na malamang haharangan ng depensa ang tanong ng mga prosekusyon, lalo na sabi nila kasi haharapan po ng maestrado tungkol dito lang sa $10 million account. Paano po gagawan ng paraan yan ng prosecution panel dahil nga merong ganong agam-agam? Hindi po sila ang mag-didelimit o maglalagay ng limitasyon kung ano ang kanyang pwedeng i-testify. Dahil po mayroon tayong rule na pag ang isang akusado ay umupo sa isang witness stand, then he opens himself to all kinds of questions. Karapatan po niya yon, kumbaga sa isang criminal case, na umupo o hindi. That is his right to remain silent. But once he decides to testify, then he is open to all kinds of questions, to all issues. Hindi ho, kami ay naniniwala ho sa ating presiding judge, si Senate President Enrile, na bibigyan naman niya po ng liberality ang prosecution na magtanong sa lahat ng aspeto mula sa acquisition of properties, sa kanyang salin, sa mga deposito, both in peso and US dollar. And specifically, we will admit that it will be the bulk of the cross-examination. Pero may mga tanong po ba na pwede niyang hindi sagutin? Can he invoke his right against self-incrimination? That is also his right po. The right to self-incrimination is available to him. Pero pag hindi niya po sinagot lahat ang mga yon, magtataka po ang lahat ng mga tao at ang mga maestrado po natin dito sa impeachment court. Kaya hindi ko po alam kung i-invoke ni Chief Justice yung kanyang karapatan na yun. Pero po karapatan niya yun. Oo, dahil political nga yung nature nito at yung impresyon ay napakahalaga. Attorney Hines, balikan ko lang konti, Cathy, yung Basa Guidote, no? Nabanggit nyo po na pag-aralan nyo ng mabuti. Ang nakita natin dun sa huling inyong pag-cross-examine nyo na Associate Justice na si Chief Justice nung panahong na-execute at least itong kasong ito na pinag-uusapan na paglipat ng shares. Ito po, opinion lang, simpleng opinion lang po ninyo. Sa tingin nyo po ba, yung sa mga panalo nila, sa mga nagawa nila sa Basa Guidote, hindi nila magagawa yon kung hindi Associate Justice si Renato Corona? Hindi ko po masasabi po yun. Opinion po lamang yon at I will not venture to making opinions. Pero yun nga po, tulad ng sinabi ninyo, siya po, nang nagsimula po itong mga kaso nila, ay actually nasa Malacanang na po. Dahil ang mga kaso na ito ay nagsimula noong mga 1990, and what I understand is noong 1991, he was already part of the Malacanang at that time. So, at string of cases and victories na naipanalo po nila. Habang si Chief Justice ay nasa Malacanang at eventually in 2002 nasa Supreme Court po. Attorney Hines, ito po, Attorney Hines, itong ating question sa Basa Guidote Enterprises ay mukhang, well, it-paints a picture nga, yung karakter o imahe hinggil sa pamilya. Pero ang tanong ng kababayan natin, may tulong po ba ito dun sa kaso ninyo? Meron ba po utang malaking dagdag sa puntos ng prosekusyon yung naganap na cross-examination sa clerk at saka sa sheriff? Malaki po ang naipuntos at malaki ang naging tulong ng mga naipalabas namin sa mga cross-examinations dahil naipalabas po namin kung ano nga ba talaga ang pagkatao ng mag-asawa. Lalong-lalo na po si Ginang Corona. Dahil doon po nila pinagsisimulan
yung kanilang cash advance na 11 million, kailangan po nilang i-justify. Kailangan nilang sabihin na ito ay nakuha sa tamang pamamaraan. Pero kung nakikita po ninyo, sa lahat ng mga factual na ipalabas natin, ay talagang mukha yatang merong question. Di ho ba? Ang tawag nila noon, fruit of poisonous tree. Mukha yung yatang bumaliktad at sa kanila pumunta yung fruit of the poisonous tree. Yun lang po masasabi namin. Eto, naisip ko na uli yung tanong ko. Okay, Medyo great, nawala great. ako Oo. kanina. Pasensya na po kayo, Attorney Hines, kasi Okay wala lang po. po kami mga kaudigo dito. Balikan po natin itong AMLAC report. Ito po yung kauna-unahang pagkakataon, no? Yung nung isang araw na nakita ng buong prosecution team itong listahan ng mga bank accounts. Ano po yung naging reaction ninyo dito sa mga figures? Kasi malalaki po talaga. Bago po nito na lumabas, ay nababasa ho natin sa media na sinasabi nila mind-boggling, talagang kamangha-mangha at kagulat-gulat. Ganoon po ang aming lahat na naging reaksyon. Nung una, kung matatandaan nyo, yung day 2 of our trial, nung inilabas yung kanyang salin, at nakita ninyo kung paano pagkukumahog ng mga prosecutors na makita kung ano ang nalalaman ng mga salin, ay talagang ganoon din po ang aming pagkamangha dahil talagang hindi ho namin sukat akalain na meron